Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang isang tricycle driver sa Irosin, Sorsogon. Chris, nahuli ba ang suspect? Connie, inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect. Ayon sa pulisya, naghihintay na pasahero ang biktima sa paradahan sa barangay Monbon nang pagbabarilin siya ng riding in tandem. Agad na namatay ang biktima na tinamaan ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tinamaan din ng bala sa kamay ang isa pang tricycle driver na isinugod sa ospital. Inaalam pa ang motibo sa krimen. 13 biktima naman ng human trafficking ang nailigtas ng mga otoridad sa Rizal, Palawan. Naabutan ng mga tauhan ng DMW, PAOK at PNP ang mga biktima at sospek madaling araw nitong Miyerkules. Isasakay na raw sana sa bangka ang mga biktima na galing sa iba't ibang probinsya para dalhin sa Thailand at Cambodia. Ang pangako sa kanila, trabaho bilang call center agents na may sahod na 50,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, dadalhin ang mga biktima sa mga cryptocurrency scam hub. Illegal silang nirecruit online. Arestado ang 4 na sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Wala silang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Hulikam ang pagdaan sa palayan at pinaniniwala ang pagtakas ng isang lalaki sa San Miguel, Iloilo. Ano ba ang nagawa ng lalaking suspect daw sa isang krimen na yan? Connie, ang lalaki umano ang pumatay sa amain ng kanyang live-in partner. Pinagsasaksak niya raw ang biktimang natutulog noon sa loob ng kanyang bahay sa barangay Santo Niño. Dead on arrival sa ospital ang 48 anyos na si Albert Mallorca. Ayon sa pulisya, 21 saksak ang tinamo niya. Hinahanap pa ang sospek na nakita sa CCTV na tumakbo sa palayan at tila pagtakas. Hindi pa natatagpuan ang ginamit niyang kutsilyo. Batay sa investigasyon, posibleng nagawa ng sospek ang krimen dahil hindi umano boto ang biktima sa kanya bilang live-in partner ng stepdaughter. Ito ang GMA Regional TV News. Patay na nang matagpuan ang batang babae na inanod ng baha sa Iligan City. Miyerkules nang mahulog daw sa isang kanal sa barangay Pugaan ang 9 na taong gulang na estudyante. Kwento ng pinsan na isa sa mga kasama niya noon, sinubukan kasing kunin ng biktima ang nalaglag na tsinelas. Nadula siya, nahulog sa kanal at tinangay ng rumaragasang tubig. Kahapon, kinumpirma ng mga taga Iligan City DRRMO na natagpuan na ang bangkay ng bata sa barangay Tubod. Sinisikap pang kunan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, ready for Christmas na ang mga ibinebentang parol dito sa Dagupan City. Sa Barangay Karanglaan, Paskong Pasko na ang vibes ng iba't ibang disenyo ng parol at mga pangdekorasyon. Maaga na ring namimili ang ilang customer habang hindi pa tumataas ang presyo. At dahil bare months na nga, nagsusulputan naman ang mga pampaskong kakanin tulad ng bibingka at puto bongbong sa ilang lugar sa Angeles City, Pampanga. Gaya ng espesyal na puto bongbong na nilagyan pa ng leche flan. Manyaman o masarap naman daw sabi ng customers dahil hindi raw tinipid ang ingredients. Wala raw yang harina kundi purong galapong, bigas at itlog.